Hello mga amigo, mga amiga. May green na naman oh. Green. Ito babasahin ko. Nasaan ako? Payag 6:12. At sinira ng kordero ang pang-anim na tatak. Lumindol ng malakas. Ang araw ay naging itim tulad ng damit na panluksa. Naging kasimpula ng dugo ang buwan. Amen. Yun lang po binigay sa akin. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. At may patuto ako. Sana naniwala kayo dahil lindol kasi o pinag-usapan dito. Nung nakaraang linggo, habang nagpipray ako, yumuga yung aking katawan. Tapos nabalitaan ko kinabukasan naglindol sa Japan. Tapos nitong bago matapos tong linggong ito, nagpipray na naman ako. Tapos bigla na naman ako umuga. Yun, lumindol na naman. May lumindol dito sa Pilipinas. Yun ang bagong sign binigay sa akin ng Panginoon. Lindol. Tapos binigyan niya ako ng mensahe kanina. Binigay na niya yan dati, yung mensaheng different. Yun ang binigay niya sa akin ngayon, kaninang umaga. Binalik niya na naman muli. Dati binigay niya yan sa akin. Different. At nakita ko rin doon kay C.S. Lewis na word na ganun. Kaya nagbukas ako doon sa video niya. Sinabi ko doon dahil yan ay katotohanan. At lahat ng yun. At ito ngayon binigay sa akin ng mensahe. At sinira ng kordero ang pang-anim na tatak, lumindol ng malakas. Tapos lagi kong nakikita pulang-pula. Pag nakapikit ako, pulang-pula talaga. Tapos may mga bilog, may bilog, dalawa, minsan magkadikit, minsan magkalayo. Merong tatlo, magkahiwalay, bilog na kulay blue. Ngayong araw lang yon. Nung mga nakarang. Tapos kahapon, nakita ko pa yung puro gold. Gold, tapos meron na nakatumpok-tumpok yung gold. Tapos yung isang ginuhit ko yun eh. Tapos yung gold na merong straight line naka doon sa isang bilog, naka-connect doon sa bilog galing sa tumpok, tapos lumabas papunta sa labas yung straight line, tapos bilog na malaki. Kulay gold silang lahat. Yun ang pinakita sa akin kahapon ng hapon. Yun lang ang patuto ko. Sana nasa sa inyo pa rin kung maniwala kayo o hindi. Yun ang mga pinapakita sa akin. At yung napakiramdaman ko na lindol. Tapos ito binigay niya sa akin dito. Kasi naalala ko ilang araw na yun. Tapos lumindol dito. Hindi naman niya binibigay kung saang lugar. Yun lang yung reaksyon ng aking katawan. Habang nakaload ako, gumaganon yung, ba't kaya may lindol na naman? Ayun, yun nga, meron. Nito lang yan kuya naramdaman yung ganong reaksyon. Ay nag-react yung Holy Spirit ko. At yan ay totoo. Salamat kung kayo nakikinig sa inyong lahat. Kaya wag tayo makalimot lagi ng manalangin. Araw-araw, wag natin kalimutan manalangin dahil yan ang ating mga baluti. Mga baluti sa ating buhay. Katuwang natin yan lagi sa ating mga buhay-buhay habang buhay pa tayo. Yan ang ating gabay. Yan ating mga baluti sa araw-araw. Tangan-tangan natin yan lagi. Ang pananampalataya, pag-ibig, pagkakaisa natin lahat, pag-uunawaan, pag-alalahanan. Ano pa ba? Maging tapat tayo sa ating kapwa. Anin naman natin yung kung magsinungaling tayo sa kapwa, lalo na yung mga sinabi ko, bata ko magsisinungaling, yun ang naramdaman ko, yun ang binigay sa aking mga mensahe.
Kaya pinapatuto ko yung mga binibigay sa akin. At nasa sa inyo na rin kung kayo'y makikinig. At kung hindi kayo makikinig, wala akong magagawa. Ay nag-react na yung Holy Spirit ko uli. Nasa sa inyo kung maniwala kayo o hindi. Dahil ang mga patutuo ng Panginoon para sa akin at para sa ating, yung mga mensahe para sa ating lahat, binibigay ko sa inyo lagi. Ito yung binigay niya sa akin. At gusto niya yung kagabi, binigyan niya ako ng mensahe tungkol sa spiritual. Kaya yung binigay niyang mensahe sa akin kagabi, tungkol dun sa spiritual. Yung anghel, dinala ng anghel kung saan-saan, di ba? Sa Ilog Kibar, yun ang mga binigay sa akin na message tungkol dun sa anghel. Kung saan-saan niya inatasan yung anghel na pumunta doon. Nakita yan doon. Yung nandun sa Ezekiel, yung binigay niya sa akin. Ezekiel, tapos kay Jeremias. Marami naman yan. Meron pa rin yan dito sa sa iba-ibang Tulad nito, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ito. Kaya dapat talaga pakinggan natin yung ating Holy Spirit. Damhin natin yung kung nakadama na kayo na may sa yung Holy Spirit sa inyo, pakinggan nyo lagi. Dahil biyaya yan sa atin ng Panginoon, bawat isa sa atin. Biyaya niya sa atin yan. Gabayan tayo ng Holy Spirit araw-araw sa ating mga buhay. Kaya sundin natin yan. Hindi naman natin yan ikakasama. Pero meron ding spirito na masama. Kaya nga dalawa. Tainga nakarinig ng mabuti. Meron ding taingang nakakarinig ng mali. Kaya nasa sa atin. Nag-react tuloy siya. Pantay nga talaga lahat na balance. Kaya yung mata natin, yung isa tutulong. Kaya nasa sa atin ang paghusga, nasa sa atin ang pagsunod kung anong gusto natin. Kaya nga binalanse ang pagbalanse. Meron tayong marunong tayong yung isang kamay nagkamali, yung isang kamay tama, tulungan mo yung isa. Yung pag-iisip mo, yung awareness mo, alam mo na kung anong maging desisyon nun. Nasa sa atin talaga. Kaya pakinggan lagi natin yung ating ating damhin natin kung meron na tayong biniyayaan na tayo ng Holy Spirit ng Panginoon. Dahil pag nabiyayaan natin na tayo ng ganon, malalalaman natin kung ano at alam din natin yan kung ano tama ba yan o mali. Dahil ang mabuting espiritu, hindi ka ikakapahamak, hindi ka ipapahamak. Ang mabuting espiritu. Ang masamang espiritu, siyempre, iba naman ang nun. Iba ang dadanasin mo. Iba ang katulad ng merong ako narinig nagtanong dyan, gay daw siya. Wala namang ginawa ang Panginoon na gay o tomboy. Ang ginawa lang ng Panginoon, nilalang niya talaga lalaki at babae lang. O, di ba? Tapos nagpalin lang tayo. Nalin lang tayo. Gumaya tayo sa mga gawain ng mga panlinlin lang ng dyablo. Kaya sinunod natin yon hanggang sa nag-ugat na to. At kumalat na yung ugat. Nahirapan siyang iwasan yung ganong pag-uugali. Nagiging tawag doon? Naging bakla siya o naging tomboy siya. Kasi nga, sinunod niya yung maling budhi. Kung hindi natin yun susundin, at ipanalangin natin lagi sa Panginoon na mawala yun sa atin yung ganong pandama, ganong pagiging, ang tawag doon? Pagiging binabae o tomboy o bakla. Kasi pag hindi, wala naman siyang sinulat, simula nang binigay niya sa akin, kahit nagbalik na ako, pinaulit niya sa akin, walang nakasulat na bakla o tomboy. Nilinlang lang talaga tayo.
At nasa sa atin pa rin yun kung magpadala tayo. Kaya gamitin natin ang ating mga budhi, awareness natin, at maging alerto tayo kung anong susundin natin sa ating buhay. May tamang landas, may maling landas. O, di ba? Balanse pa rin. May matang nakakakita ng mali, meron ding matang nakakakita ng balanse pa rin, di ba? Kaya tandaan natin, walang ginawa ang Panginoon. Nandoon, nakasulat din yun sa mga binigay niya sa akin. Nasa Corinto, sa Timoteo ba yun? Nasa Thessalonica, nakasulat din yun doon. Lalaki, di ba? Sa Genesis, ginawa niya, lalaki, babae rin. Si Eva, si Adan. Si Adan pala, si Eva. O, di ba? Wala siyang ginawang ganyang nasa sa atin yan. At kung paano natin sila ituturing, dahil yan ay tao pa rin, at saka yun nga lang, ganun ang nila, pero dapat hindi nila sundin yung budhi nila na para hindi sila magkasala. Kasi pag sinunod nila yung pagiging ganun, binabae o tomboy, nalinlang na sila. Yun, nahihirapan na silang tanggalin sa kanilang pagkatao yung ganong pag-uugali. Pero kung tutuusin, lalaking lalaki pa rin sila, babae pa rin sila. Sino bang nag-utos niyan? Wala naman nag-utos ng ganyan. Ang Panginoon, inutos niya bang maging bakla ka, maging tumboy ka? Wala. Nilinlang ka lang ng kalaban ng Panginoon. At ginusto mo naman, kasi nga nasiyahan ka, di ba? Nasiyahan ka na, naging ganyan ka. Hanggang sa nalulung ka na, kumbaga na-addict ka na, nahirapan ka na ngayong bunutin yung umugat sa iyong puso. Kaya, puso at isip. Kaya, hirap na hirap kang tanggalin ngayon. Kaya, kung gusto mong tanggalin yan, magsumamo ka sa Panginoon. Panalangin mo ng tao sa puso para mawala yung ganong budhi mo. Nagnanasa ka sa kapwa mo, parehas sa'yo. Hindi tama. Kaya dapat ipangaral natin to dahil ito ang gusto ng Panginoon. Ipayag natin ang lahat ng mga nakasulat dito. Huwag nating ilihim sa ating kapwa para lahat tayo maligtas. Ayaw ng Panginoon na mamatay tayo o mamatay tayo sa ating kasamaan. Diba? Ilang beses na yan nakasulat dito. Tinawag niya tayo para hindi mamatay o mamatay sa kasamaan. Gusto niya tayong maligtas. Kaya dapat magtaos sa puso ang ating pagbalik loob sa Panginoon, pagsisisi. Wala siyang hinangad na mapahamak ang tao dahil mahal niya ang tao. Yun nga lang, matigas ang ating mga ulo, suwail, mapaghimagsik. Yan ang nature ng tao, matitigas ang ulo. Kaya dapat puspusan natin tong ipangaral, yung binigay sa atin na mga mensahe, mga sulat niya para sa atin. Ayaw niyang mapalalo ang bawat isa sa atin, mapasama. Gusto niya tayong lahat maligtas para sa Kanya. Wala naman siyang binabalak na para mapahamak ka. Hindi siya marunong manukso, hindi siya marunong ang kalaban lang niya talaga ang nanunukso. Kung hindi ka pagising, gumising ka na. Kung tulog ka pa, ay patuloy ka sa ganyang ugali. 'Di ba? Tandaan natin yan. Yung mga atasan ng Panginoon sa bawat iglesia, yung mga sino ba yun? Sila Pedro, si Santiago, sino ba yun? Sa mga iba-ibang lugar. Sila yung mga nagpapahayag dati ng mga ninuno natin. At ito nga, binibigay sa atin, binabasa natin. Sulat nila, sinulat ng Panginoon para sa kanila, sinulat rin nila para sa atin. At kaya ito, binabasa natin lahat. Kung ano yun. At kung sino yung, kung ayaw nyong tanggapin, huwag nyong kilanlin. Ang ayaw, tumanggap ng aral na to sa Panginoon, huwag nyong tanggapin. Nakasulat naman lahat yan dyan. At ang pananampalataya, ang gusto niyang gawin natin, habang wala pa siya,
pumasok tayo sa tingsilid. Pero meron din naman tayong mga pagtitipon. Sumamba tayo sa mga pagtitipon. Pero, wala siyang ginawang iglesyang marami. Isa lang ang iglesia niya. Maraming iglesyang tinayo. Dahil nga naman sa pera. Napakadaming iglesia. Hindi na yata mabilang. Ewan ko kung mabibilang niyo pa. Ako hindi ko mabilang. Dami-dami, no? Iba-iba pangalan. Wala naman siyang ibang tinayong iglesia, kundi yun lang, iglesia ng Panginoon, iglesia ng Diyos. At huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto, sa mga larawan. At huwag tayong talagang humarap doon habang nananalangin tayo, tapos nakaharap tayo doon. Ayaw ng Panginoon na ganyan. Kasi nga, sabi nila, nakasulat rin naman dito, naninibugo ang Panginoon dahil ayaw niya yung ganon. Nananalangin tayo, nakaharap tayo sa sa kung kani-kaninong larawan, o mga bato, mga ginto, mga rebulto, o mga yan. Kung ano dapat, iwasan natin yung mga ganon. Nakasuklam-suklam yun sa Panginoon. Ang gusto niya, siya lang ang sambahin natin. Siya lang naman ang naglalang sa atin. Totoo, ang magulang natin, nilalang tayo, pero sa kanya talaga nagmula ang lahat-lahat. Diba? Si Eva, si Adan. Mula pa. Yun ang mga halimbawa binigay sa atin para ating sundan natin mga kabutihan, yung mga bunga ng espiritual, dapat lagi natin yung tangan-tangan. At huwag tayong laging matakot. Huwag tayong matakot sa mga tao dahil kapwa-tao lang naman natin yan. Ang katakutan natin yung lumalang sa atin, yung magbibigay sa atin ng biyaya kung sinusunod natin siya ng magpakailanman na buhay ang bibigay niya sa atin. Sana yun ang sundin natin. Isa lang ang ating Diyos, ang Panginoong Jesucristo Jesus, ang tagahukom sa atin, tagapamamagitan sa atin. Pag namatay tayo doon, huhukuman tayo ng Panginoong Jesus. Ikaw ba ay karapat-dapat makapasok sa kaharian ng Diyos Ama? Si Jesus ang mamamagitan sa atin dahil siya ang huwes, siya ang pagtanggol natin. Siya lang nakakaalam kung ano ang mga ginagawa natin. Di ba? Sabi na nila, nakasulat sa libro ang mga kasalanan natin. Di. Makikita ngayon yun doon. Lalitaw yun doon sa harapan ng Panginoon. Ganito ka pala noon. Kahit gaano pa kadami ang binigay mo, kahit mapagbigay ka pa, meron ka namang ugaling maninira ka, namumula ka, wala. Hulog ka pa rin dun sa Kaya, kung gusto natin magbago, lahat, kompleto. Sundin natin yung mga kautusan ng Panginoon. Yun ang gusto niya. Nasa sa atin pa rin. Alalahanin natin yung mga kautusan na binigay niya sa atin. Wala siyang kautusan binigay sa atin na ating ikapapahamak. Ayos natin lahat, ikakatuwid. Yun ang binigay niya sa atin Ang dami-dami. Gusto niya tayong magalak, masiyahan. Kung hindi kayo naniniwala, wala kong magagawa. Yan ay mga biyaya niya sa atin ang lahat ng ito. Tapos, wala tayong utang na loob. Nakasulat pala yun, no? Walang utang na loob. Yung mga sa kaharian ni Gideon, sa nasasakupan na Gideon. Akala ko nga, sabi-sabi lang yan, yung walang utang na loob, pero nakasulat pala yan dito. Mga lumang kasulatan. Diba? Ang linaw-linaw. Kaya yung mga sinasabi ko, pinapakita sa akin ng Panginoon kung talaga palang totoo. Totoong nakasulat yun. Tapos biglang lalabas, nakasulat ang lahat.
Kaya sabi nga, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo. Nadinig nyo ba yung Holy Spirit nyo? Kaya magbago tayo dahil yan ang ibibigay niya sa akin, sa atin. Bagong spirito, bagong puso. Bibigyan niya tayo ng yan ang mga biyaya niya pang magpakailanman. Walang kamatayan. Kung naniniwala kayo. Kung hindi, wala rin akong magagawa. Nasa sa inyo pa rin yan. Dito sa lumang mga kasulatan, meron din siyang sinulat na gano'n. Sinulat niya yun. Bibigyan niya tayo ng bagong puso at spirito. Iukit niya sa atin hanggang doon sa payag, di ba? Iukit, ipinta sa ating isip at puso. Kung tanggapin natin siya, kung hindi natin siya tanggapin, hindi nga natin madinig. Hindi natin madinig ang ating espiritu na gagabay sa atin araw-araw. Na magtuturo sa atin kung tama ba yung ginawa mo. Na nyo na ba, nadinig nyo na ba ang espiritu nyo. Bawat isa sa atin may ganon. Kung tatanggapin lang talaga natin. At magbalik loob tayo, magsisi, magbalik loob sa Panginoon. Tsak yun. Tsak ako dyan dahil yan ang nangyayari sa akin. Binayayaan niya talaga ako niya ng Holy Spirit. At yung pandinig, diba? Narinig ang tama, narinig ang mali, nasa sayo pa rin. Kaya, binigyan tayo ng kalayaan dahil tayo mismo ang magdesisyon kung gusto natin sa tama o mali. Pipiliin lang natin naman ng tama at mali. Ang tuwid o liko, ang masama o mali. Ang linaw naman, nakasulat lang lahat dito. Napakalinaw mga sinusulat ng Panginoon kung tutuusin lang natin. Kung damin lang natin, nag-react yung Holy Spirit ko, sabi ko, napakalinaw. Malinaw naman talaga. Yun nga lang. At ayaw niya yung namumula, naguhusga, nagsisiraan. Ayaw niya yung ganun. Nag-react tuloy siya. Ayaw niya talaga yung ganun kasi nga, dapat kung magpahayag tayong pahayag lang, huwag hayaan natin yung tulungan natin yung ating kapwa na magbago, ganun. Hindi yung pupulain, namumula tayo, sisiraan natin yung ating kapwa, huhusgahan natin. Wala naman tayong karapatan gumawa ng ganun. Ang Panginoong Hesus, ang ating tagapamagitan, ang ating hukom, siya lang. Kaya iwas-iwasan natin yung mga ganong pag-uugali dahil hindi nga yan pinapahintulot para sa atin. Ang daming reaksyon. Totoo. Hindi nga naman talaga pinapahintulot yan sa atin na mamula ka, manira ka. Sino bang gumagawa ng ganon? Yung manira ka, sirain mo yung tao, patayin mo yung tao, sino bang gumagawa nun? Hindi ang Panginoon, kundi ang kalaban ng Panginoon. React siya doon, sabi ko, hindi ang Panginoon, react siya doon. Nakikinig siya talaga. Kaya gusto niya talagang magpahayagan tayong lahat, ipaalala natin sa ating kapwa. Lalo na dito sa social media dahil maraming hindi nakikinig. Anuhin lang, daan-daanan lang. Paano maging aware tayo ang bawat isa sa atin? Kung ganyan tayo, daan-daanan lang. Pero lang kung yung hindi pa nakakaalam yun, dapat sila, anuhin nila yan, pakikinggan para meron talaga tayong diwa ng kabutihan na pagsunod sa Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Sana. At ipahayag natin to sa bawat ang iglesyang tinayo niya. Ilan yun? 7? Sila Apostol Pablo. Pahayag sa mga bawat iglesia. Diba? Hindi sa ang daming ngayon. Sekta-sekta.
Iglesia ng Panginoon lang yon ang itinayo sa 7 iglesia doon, ano ba yun, may Efeso, ano ba yon, Pergamo, Tiatira, ano pa ba yon, nandito yun sa pahayag eh. Yung 7 iglesia. Ayan, Ismena, Pergamo, Tiatira, Efeso, ano pa ba? Sardis, Laodicea, di ba? At saka Philadelphia. Ito Philadelphia, binigay niya to sa akin kaso nga lang Laodicea na yung sinabi ko doon. Ito pala yon. Nandito pala oh. Tandaan natin yung mga tuntunin natin araw-araw sa ating kapwa, magpaalalahanan, maging tapat tayo sa isa't isa, magtulungan, mga yan. Mapagpasensya, mapagtiis, control tayo, marunong tayong mag-control sa ating sarili dahil pag hindi tayo marunong mag-control, magamit natin ang ating dila na kasamaan. Maraming masaktan, maraming Kaya yung dila natin, ingat-ingatan rin natin ang ating dila o bibig. Yung lumalabas dahil marami ang mapapahamak. Pag ganun lang, kompletos ricados na yung kabutihan mo tapos may lumabas sa dila mo hindi maganda, bagsak ka na. Hindi buo yung katapatan mo sa Panginoon, hindi buo. Dahil nga, kompletos ricados, nagawa mo na pagtulong, pagbigay, maging makatao ka, kompleto na, tapos nagsasalita ka ng hindi maganda sa kapwa mo. Merong iba, binibigay ko na sa kanya lahat, tumulong na ko lahat, marami siyang satsat, marami siyang meron kasing ganun. Ibig sabihin nun, paimbabaw lang yung ganung pag-uugali. Hindi bagsak ka doon sa pagsusulit ng Panginoon sa bawat isa sa atin dahil lahat ng ganung nasa kabutihan ng spiritual ng Panginoon, mga bunga, pag hindi yung kompleto at bumagsak ka doon sa isang bagay, lagpak ka, sayang ang pinaghirapan mo, mga ipinunla mong kabutihan. Sa isang bagay bumagsak ka, pero ang Panginoon marunong naman. Siya lang naman nakakaalam ng bawat isa sa atin. Yung iba naman, yung mga nakapagsasalita ng hindi maganda, bunga rin yun ng kapaguran, init ng ulo, diba? May ganun din. Pero yung iba talaga, masakit magsalita, parang ang nilamon. Ibang-iba, masakit magsalita, damang-dama mo, para ka nang pinatay. Ang ganda-ganda ng mo niya sa'yo, no? Turing-turing sa'yo, tapos bigla kang sinalitaan ng ganun. Hindi tama. Kung ano yung halimbawa ng Panginoon para sa atin, yun ang dapat nating tularan. Tularan natin siya. Ayun ang nakasulat doon. Tularan natin siya, tulad ng pagtulad ko sa Kanya. Yun na, kung pag binasa mo yun, ganun din yung babasahin mo para sa sarili mo, tulad ng pagtulad ko sa Kanya. Diba? Pag binasa natin yun. Kaya, yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Gusto niya tayong maging katulad ng isang batang walang muwang. Walang muwang kasi nga, hindi pa alam ang mga mali sa buhay. Walang muwang nga, di ba? Inosente, kumbaga. Yung iba yan, expert, gumawa ng kasamaan. Kompleto yung paggawa ng kasamaan. Kumbaga sa around the world, yung kanyang pagkamasama. Alam niya ang lahat. Yung bata. Kaya mahal na mahal ang Panginoon ng mga kabataan dahil malaya silang mamuhay ng masaya, walang kapintasan, wala. Yun ang gusto ng Panginoon maging katulad tayo ng
isang batang walang muwang. Hindi yung isang matanda na maraming muwang, maraming alam sa kasamaan. Di ba may mga ganong matanda? Pero meron din namang matandang katulad ko, inosente sa mga bagay na ano. Kahit niloloko niya na ako, wala akong magawa. Sa Panginoon pa rin ako susunod. Kung ano yung gusto niya para sa akin, yun ang susundin ko. Bakit ba? Bakit ba ako susunod sa iba eh? Siyang nagbigay sa akin ng buhay, siyang susundin ko. Kaya malaya akong gumawa kung anong gusto ko. At syempre, gagawin ko rin yung gusto kong tama, hindi yung gusto kong mga mali. Yung tama, para sa ikakatuwid ko rin. Alangan naman, sundin mo yung mga ginagawa ng mga iba na mali. Kaya meron tayong budhi. Binigyan niya tayo ng puso para pag-isip-isipan, isip at puso para pag-isipan kung yan ba ay tama o mali ang ating mga pinaggagawa. Dahil isang bagsak ka na. Bagsak ka na sa eksaminasyon ng Panginoon. Ewan ko kung bakit ako lagi ang tinawag ng Panginoon. Meron naman sigurong tinawag. Siguro, hindi ko alam kung tanong ko rin yan sa sarili ko. Kayo nga rin, di ba, nagtatanong. Kaya binigyan niya naman ako ng iba daw ako. Iba. Different. No? Simple lang naman ako. Hindi naman ako katulad ng iba dyan. Simple lang. Kung anong buhay ko, yun lang din. Hindi naman ako naghahangad ng kung ano-ano. Napakasimple kong tao. Wala akong hinahangad na Pero naliligo naman ako. Hindi nga totoo. Simple lang talaga ako. Hindi ako mahilig. Wala na akong hilig sa mga mga ibang bagay. Ang gusto ko lang yung totoo. Tapat tayo sa ating Panginoon. Yun nga totoo. Sinabi niya, tularan natin siya. Yun lang naman ang gusto ko rin. Pero wala na akong gagawa. May namumula, may nanguhusga, may naninira, at yan ay bawal. Bawal na bawal sa Panginoon. Paalala natin yan sa ating kapwa. Dahil hindi yan tama. Mamumuhay tayo ng may pamumula, may paninira, mali, at humusga. Diba? Kaya ingatan ang ating mga dila, ating bibig, kasi ang pinapasok dyan ay hindi nakakamatay ang lumalabas ng ating bibig o dila. Yun ang nakakamatay. Matalas pa sa tabak yun. Dahil yung iba nga naman, salita, tagos hanggang buto. Diba? Ang tagos hanggang buto. Iwas-iwasan na natin yun. Dahil hindi tama. Naririnig tayo ng Panginoon. Nakikita niya tayo ang mga bawat ginagawa natin sa ating mga buhay-buhay, sa ating pakikitungo sa kapwa. Nakikita niya yan. Ako nga, pag nakita niya ako, pinapabasa niya sa akin. Susuri na lang ako. Sorry Panginoon. Tao lang po. Ganyan. Sana magpayagan tayong lahat. Palala natin ang lahat ng to. Para yung biyaya, ayaw niyo ba yung biyaya ng Panginoon? Mabuhay tayo magpakailanman doon sa gusto niyang itatayo para sa atin. Tandaan natin. Ay, nag-react sa doon. Ang iglesia ng Panginoon ay isa lang, hindi marami. Isa lang. Paano kaya tayo magkaisa, no? Magkaisa nawa tayo, yes. Para sa Kanya, hindi para sa kasamaan. Para sa Kanya. Dalawang pipilian natin, sa kasamaan o sa kabutihan. Mamili lang tayo. At pag dumating ang Panginoon, makakayanan kaya natin yung Kanyang, katulad nitong ilaw na sa harapan ko, makayanan kaya natin siyang harapin.
O baka katulad nung pinakita sa aking pangitain na biglang dumating yung liwanag, biglang nagtakasan yung mga may itim. Tandaan natin yan, kahit saan tayong sulok, nagtago sa ating ginawang kasamaan, pwede ka pa rin yung kitang-kita niya ka pa rin. Kahit sa ilalim ka pa ng lupa, kahit sa ilalim ka ng mesa nagtago, kitang-kita ka pa rin ng Panginoon. Kayang-kaya kanyang ibababa ng husto. Kayang-kaya kanyang meron din nakasulat yan dito eh. Nandoon ba yun sa ano? Pag sobrang tayong kasamaan, ibababa niya talaga tayo. I-maintain lang natin yung ating mga kabutihan araw-araw. Magtulungan tayo sa ating kapwa. Kung kayo na may mga mayayaman, tumulong na lang kayo. At huwag na kayong maraming dada, kasi sayang yung tulong nyo, tapos may kasama na palang hindi magandang salita. Parang binigyan mo ng sumpa yung tinulong mo. Sayang. Tumulong ka, tulong lang, ganun. Ayaw ng Panginoon yung tumulong ka nga, tapos pagtalikod mo, marami kang satsat, maraming ganito, ganyan. O, diba? Anong klaseng tulong yun? Tulong lang ng tulong. Magkaisa tayo, magtulungan. Magpaalalahanan yung mga katuruan niya sa atin lagi. Sa tayo mga tao, diba? Turuan natin ating kapwa para gumawa ng tama, gumawa ng ikaayos niya. Huwag natin siyang husgahan. Kung nagkamali, kausapin. Kung ginusto niya yung ganong landas, huwag natin siyang kalimutang paalalahanan lagi na ang ginagawa niya mali. Kasi malulunod siya sa kanyang pagkapalalo. Mamamatay talaga siya. Lalo na yung panlinlang sa atin na hindi natin namamalayan, nalinlang na pala tayo. Tapos gustong-gusto naman natin balik-balikan, no? Balik-balikan yung pangangalo niya, yung mga ganon, mga panghahalay, mga pagnanakaw, pagsisinungaling. Gustong-gusto ng mga budhi yan na natubuan na ng ugat. Kaya paulit-ulit nilang ginawa. Tumubo na yung ugat at kumalat na sa buong katawan, nahirapan tuloy siyang iwaksi ngayon. Kaya ang Panginoon lang ang may kapangyarihan para baguhin siya. Sa tulong ng pananampalataya niya, pananampalataya natin para sa Kanya. Kaya dapat tayo magtulungan. Huwag nating kalimutan na ang Panginoon ang naglalang sa atin. Siya lang ang tunay nating pananampalatayaan, sanggunian, dudulugan. Sinabi niya dito sa doon sa hindi niya didinggin. Pag nagalit na siya doon sa ayaw niyang dinggin. Pag binago ka na ng Panginoon, tuloy-tuloy ka magbago. Hindi pa ulit-ulit, pabalik-balik, pa repeat-repeat. No? Pagnanakaw, pagsisinungaling, pangangalunya, yung mga pagsasalita ng hindi maganda. Meron namang ibang kanya kahit joke pala yun. Ayaw ng Panginoon ng ganun. Kahit joke lang yun, ayaw niya. Nakasulat naman yan dito lahat, yung mga tuntunin ng Panginoon para sa atin. Sana lang baguhin na natin ating pagkatao. Magbalik loob tayo sa Panginoon, magsisi. Tinatawag niya tayo para magbago. Magsisi, magbalik loob. Tanggapin natin siya para mabago ang ating mga buhay-buhay. Tayong lahat magkaisa. Mag-usap-usap. Katulad ngayon, tingnan mo sa mga ang dami-daming palang sekta-sekta. Sana mag-usap sila. Isang na lang ang Panginoon. Ang isang na lang ng iglesia na lang ng Panginoon. Hindi yung iglesia nila.
Sayang naman yung mga napunla ng tapos masisira lang sa mali pala yung aral na ganun. Maling aral. Ito binigay sa akin ito nasa 12 tungkol sa lindol, kaya nagpatotoo na ako. Sana huwag mangyari, manalangin tayo. Yun ang patotoo ko lang binigay niya sa akin tapos pinatotoo ko dahil nangyari nga naman yan. Salamat po. Magbalik loob tayo sa Panginoon yan tinatawag niya tayo, halika halika, magbalik loob tayo sa Panginoon. Magsisi tayo, magbalik loob sa Panginoon at mabiyayaan niya tayo ng yung pangako niya, buhay na walang hanggan, at iukit niya sa ating isip at puso para sumunod na tayo sa Kanya. Yung mga matitigas na ulo, maging masunurin na sa Panginoon. Nakasulat din yan dito. Maging masunurin sa Panginoon. Tayong lahat. Pag nagsisi tayo, nagbalik loob. Hindi na, maging na tayo sa Panginoon, sumusunod na tayo sa Kanya. Sunuran, kumbaga. Katulad ng bata, di ba? Sumusunod sa magulang. Pag naging teenager na, matigas na ang ulo, may alam na sa buhay, kaya nagkasungay na sila. Hanggang yung sungay, hindi na mabunot, nahirapan ng bunutin, ayun, napalalo tuloy siya. Kaya yung pag-aaral ng mga tuntunin ng Panginoon ay panghabang panahon, hindi dapat tigilan, hindi dapat ililihim. Nakasulat naman lahat dito. Kung nanaisin lang natin para lahat tayo magkaisa para sa ating Panginoong Diyos. Paalala lang, bawat kung anong ginagawa mo, yun din ang gagawin sa'yo. Bawal mamumula, bawal manira. Kung anong binigay mo sa kapwa mo, yun din ang bibigay sa'yo. Nakasulat yan dito. Kung anong pinalasap mo sa iyong kapwa, yun din ang lalasapin mo. Nakasulat lahat yan dito. Kaya, hindi nga naman agad-agad, pero nangyayari din yan sa atin. Kaya mag-ingat tayo dahil ang kalaban natin, ayan, nakapaligid lang. Nakikita man o hindi, umaaligid-aligid na parang liyong umuungal. Diba? Nakasulat din yan dito. Lahat yan nakasulat. Akalain mo, nakasulat pala lahat yung mga dito. Yung ibang mga lumalabas sa akin. Nakasulat pala talaga. Yun nga lang. Makikita mo, hanapin mo. Huwag nating antayin mapuot ang Panginoon sa ating lahat. Pag ang Panginoon napuot, tayong lahat was out. Ewan ko lang kung ilan ang maliligtas. Dahil yung pangakita niya sa akin, yung iba binakyum, nilamon ng lupa. Yung mga halimbawa ng mga kapangyarihan niyang ginawa dito sa mga dating mga karakter nandito, ginagawa niya talaga yun noon dahil sa kasamaan ng tao. Napupuot ang Panginoon sa ating kasamaan. Kailan pa nga naman tayo magbago? Yan lang po mga amigo, mega, gwapo, gwapa. Salamat Panginoon at syempre salamat sa aking Holy Spirit. Ang Holy Spirit ko nakikinig. Nag-react siya, ang dami. Salamat ulit sa inyo. God bless everyone. Naway magkaisa tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng kapayapaan. Ayaw niya nag-away-away tayo Tandaan natin. Yung nagbabangayan na walang kabuluhan. Ayaw niya yun. Kapayapaan para sa lahat at sumasa atin nawa ang Panginoon. Bawat isa sa atin araw-araw. Salamat po. God bless.